Ako si Mang Isko, isang simpleng magsasaka na naninirahan sa gilid ng kabundukan kasama ang aking asawa, si Aling Marta. Sa loob ng mahigit 40 taon, dito kami nanirahan, inalagaan ang lupa at tinamnan ng palay. Ang araw-araw naming buhay ay umiinog sa pagtatrabaho sa bukid, pagsisimba tuwing linggo, at pakikipagkapwa-tao sa kapwa naming mga magsasaka. Wala kaming pinoproblema kundi ang susunod na ani. Ngunit isang gabi, ang katahimikan ng aming buhay ay nagulo ng isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang gabing maliwanag ang buwan, nagising ako sa isang tunog na tila may gumagalaw sa labas ng aming kubo. Agad akong bumangon, kinuha ang aking lampara, at lumabas upang tignan kung ano iyon. Nakita kong si Marta ay nakaupo sa hagdan ng aming bahay, tila natulala habang nakatingin sa malayo. "Marta, anong nangyayari?" Tanong ko nang may halong pag-aalala. "Isko, may anino na lumitaw kanina. Hindi ko alam kung saan galing, pero kahit gaano kalakas ang ilaw ng lampara, hindi ito tinatablan." Sagot niya nang may panginginig sa boses. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang aking nararamdaman. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin, dala ng hindi maipaliwanag na takot. Sinubukan kong itanggi ito sa aking isipan. Baka dala lang ng pagod o imahinasyon ni Marta. Pero alam kong hindi basta-basta nag-aalala ang aking asawa. Bumalik kami sa loob ng bahay. Ngunit hindi ako mapakali. Inisip kong baka ito'y simpleng anino lamang mula sa kalapit na punong kahoy, o baka isang hayop na nagdaan. Upang makasiguro, hinanap ko ang pinanggalingan ng anino sa paligid ng aming bahay. Ngunit sa kabila ng aking pag-iikot, wala akong natagpo ang kakaiba. Tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid, at ang tanging liwanag na mayroon kami ay mula sa lampara at sa malamlam na buwan. Habang papalapit na ang hating gabi, ang hangin ay unti-unting lumamig. Pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa akin. Sinisiyasat ang bawat kilos ko. Sa kabila ng takot, nagpasya akong bumalik sa loob ng bahay at ipagpatuloy ang natutulog kong asawa. "Marta, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka na. Bukas na natin ito pag-usapan." Ang sabi ko upang siya'y kalmahin. Ngunit ang totoo, ako mismo ay hindi mapakali. Habang nakahiga, pilit kong tinatanggal sa isipan ang nakita ni Marta. Pero ang tanong ay nananatili. Ano ang aninong hindi tinatabla ng liwanag? Sa aking palagay, ito'y isang bagay na hindi natin pangkaraniwang nakikita o maririnig sa mga kwento ng matatanda. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising kami ni Marta sa isang bagong tunog. Isang tunog na tila pagkaluskos ng mga tuyong dahon. Agad naming kinuha ang aming lampara at lumabas. Sa aming paglabas, bumungad sa amin ng isang kakaibang eksena. Ang aming mga tanim na palay ay tila may mga marka ng pagkakasira na parang may dumaan na hindi karaniwang hayop. Ngunit, ang mas kakaiba, walang bakas ng paa o anumang palatandaan ng dumaan na nilalang. Sa gitna ng aming pagkalito, biglang sumulpot ang anino. Isang anyo na walang pinagmumulan, walang pagkakakilanlan. Sa pagkamangha at takot, napaluhod si Marta sa lupa, habang ako'y napatigil. Ang anino ay naroroon, hindi natitinag, hindi nawawala, kahit gaano kalakas ang liwanag ng aming lampara. Habang kami patuloy na nakamasid sa anino, isang malamig na hangin ang humaplos sa aming balat. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang aninong iyon ay tila may buhay, at ito'y nagmamasid, nag-aabang. Ang gabi ay tila walang hanggan, at sa aming pagkamangha, isang tanong ang umukilkil sa aming isipan. Ano ang tunay na layunin ng anino sa aming buhay? Habang ang araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga bundok, ang malamig na hangin ay nagsimulang umihip,
Dala ang mga kwentong matagal nang nakalibing sa aming bayan. Ako si Lando, at kasama ko ang aking asawa, si Rosa, sa bukirin ng gabing iyon. Hindi ko malilimutan ng kakaibang lamig na dumampi sa aking balat nang makita namin ng aninong di tinatablan ng ilaw. Ano kaya iyon, Lando? Tanong ni Rosa habang nakatitig sa dumadausdos na anyo sa gitna ng bukirin. Isang anino na tila walang pinagmumulan. Nagkatinginan kami at sa aming mga matay, naroon ang parehong takot at pagkabighani. Sa mga sumunod na araw, ang aninong iyon ay naging laman ng aming mga usapan. Hindi kami mapakali. Maraming tanong ang bumabagabag sa amin. Ano ito? Saan ito nagmula? Bakit ito narito? Nagsimula kaming magtanong-tanong sa mga taga-nayon. Sinubukan naming alamin kung may iba pang nakakita nito. Subalit tila isang lihim na nais itago ng aming mga kababayan. Sa tuwing binabanggit namin ng tungkol sa anino, ang kanilang mga matay nagiging malamlam at ang kanilang mga boses ay bumubulong na parang hangin sa dapit hapon. Isang gabi, habang kami nagpapahinga sa harap ng aming lumang kalan, narinig namin ang mahinang katok sa pinto. Si Mang Isko, ang pinakamatandang magsasaka sa nayon, ang nasa labas. May dala siyang maliit na lampara at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lando, Rosa, ani Mang Isko, may alam ako tungkol sa aninong inyong nakita. Napatitig kami sa kanya, hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Noong bata pa ako, patuloy niya, may kwento ang aking lolo tungkol sa isang aninong pagalagala sa ating mga lupain. Sinasabing ito'y kaluluwa ng isang magsasakang nilimot ng panahon. Nagsalaysay si Mang Isko ng isang alamat na matagal nang ikinukubli sa aming bayan. Ayon sa kwento, may isang magsasakang nagngangalang Juan na nawala sa gitna ng gabi. Dala ang kanyang mga pangarap na hindi natupad. Sinasabing siya'y nagtangkang makipagkasundo sa mga engkanto upang magtagumpay sa buhay, ngunit hindi siya nagwagi. Ang kanyang kaluluwa ay naiwang gumagala. Hindi matanggap ng langit o ng lupa. Napatingin ako kay Rosa at nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Kaya ba hindi tinatablan ng liwanag ang anino? Tanong niya. Tumango si Mang Isko. Oo, dahil hindi siya bahagi ng ating mundo. Siya'y nasa pagitan ng dalawang daigdig. Isang malamig na hangin ang dumaan sa aming sala. At sa sandaling iyon, parang nanuot sa aming kaluluwa ang kwentong iyon. Matapos kaming kausapin ni Mang Isko, nagpasya kami ni Rosa na bumalik sa bukirin ng gabing iyon. Dala ang pag-asang baka muli naming makita ang anino at matulungan itong makahanap ng kapayapaan. Habang naglalakad kami sa ilalim ng liwanag ng buwan, naalala ko ang mga pangarap ni Juan na ikinuwento ni Mang Isko. Parang nararamdaman ko ang kanyang lungkot, ang kanyang pagkabigo. Nang kami makarating sa gitna ng bukirin, natagpuan namin ang anino, tulad ng inaasahan. Tumayo ito sa gitna ng aming taniman, malabo, ngunit naroon. Lando, ano ang gagawin natin? Tanong ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit ako, dala ang lampara, at itinapat ito sa anino. Juan, sabi ko, kung naririnig mo kami, nais ka naming matulungan. Sa aking pagkagulat, naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa aking paligid, at ang anino'y tila lumapit sa amin. Bumigat ang hangin, at sa kabila ng takot, naramdaman kong may koneksyon kami sa nilalang na ito. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Rosa, na ngayoy mas matapang na. Isang bulong ang dumaan sa hangin, at sa isang iglap, naglaho ang anino. Naiwan kaming nagtataka at puno ng tanong. Subalit sa aming mga puso, alam naming hindi iyon ang huli naming pakikipagtagpo. May lihim na hindi pa natutuklasan,
at may misyon na dapat naming tapusin. Subalit sa aming pag-uwi, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa amin. May isang bagay na nagbago. Ang kapaligiran ay tila mas maliwanag, mas magaan. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, naroon ang isang katanungang hindi maalis. Ano ang tunay na layunin ng aninong iyon? At bakit tila may pangambang nagkukubli sa likod ng kanyang katahimikan? Habang kami pabalik sa bahay, isang bulong ng hangin ang narinig ko. Tila galing sa malayo. Hindi pa ito ang wakas, sabi ng boses. At sa sandaling iyon, alam kong ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. May mas malalim na misteryo ang naghihintay na aming tuklasin. Sa paglipas ng mga araw, ang di maipaliwanag na presensya sa aming bukirin ay patuloy na nag-aambag sa hindi mapakaling katahimikan ng aming tahanan. Ang mga palay na dati nag-aalab sa kasiglahan ng dilaw na liwanag mula sa araw, ngayon ay tila nagbabadya ng panganib. Nakayuko sa bigat ng misteryosong aninong matagal nang nagtatago sa ilalim ng kanilang mga tangkay. Isang gabing malamig, habang kami ni Marta ay nag-aagahan ng hapunan. Narinig namin ang pagkaluskos sa labas ng bahay. Hindi iyon ang karaniwang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno. Tila may kung anong gumagalaw sa dilim. Nagkatinginan kami ni Marta. Ang kanyang mga mata ay puno ng alinlangan at takot. Baka hayop lang, Demetrio, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pero sa loob ko, alam kong hindi simpleng hayop ang gumagawa ng ingay na iyon. May kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Parang may mata na nakamasid sa bawat galaw namin. Sa tuwing titingnan ko ang bintana, ang aninong iyon ay naroon. Hindi gumagalaw. Hindi tinatablan ng kahit anong liwanag na nagmumula sa lampara. Kinaumagahan, nagpasya kaming mag-imbestiga. Dala ang aming mga gulok. Naglakad kami patungo sa pinagmulan ng kakaibang presensya. Sa bawat hakbang, ang tibok ng puso ko'y lalong bumibilis. Puno ng mga tanim ang aming paligid. Ngunit sa gitna ng mga ito'y may isang bahagi na tila ba hindi tinatablan ng araw. Parang may sariling mundo ang anino. Demetrio, hindi ba dito ka nagtanim ng bagong palay? Tanong ni Marta. Tinuturo ang bahaging iyon. Tumango ako. Naalala kong dito nga ako nagpunla. Ngunit ngayon ay tila walang palay ang tumubo. Sa halip, naroon ang matandang puno. Ang kanyang mga ugat ay parang mga daliri na nakabaon sa lupa. Humahawak sa kung anong sikreto. Sa kabila ng takot, lumapit kami. At doon namin nakita isang lumang libingan na natatakpan ng mga ugat ng puno. Nais kong umatras. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang magpatuloy. Sa gilid ng libingan ay may nakaukit na mga simbolo, mga tandaan na hindi ko maintindihan. Ang mga ito'y tila mga mata na nagmamasid, mga bibig na bumubulong ng mga salitang hindi ko maipaliwanag. Demetrio, hindi ba't may kwento ang mga matatanda tungkol sa babaeng naglalakad sa gabi? Tanong ni Marta. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naaalala ko ang kwento. Isang babaeng naglalakad sa dilim. Hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Sinasabing, ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik. Patuloy na naghahanap sa lugar na ito. Habang nakatayo kami roon, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aking katawan. Parang may mga kamay na humahaplos sa akin. Malambot ngunit puno ng pangungulila. Nais kong tumakbo, ngunit nanatili akong nakatayo. Parang may kung anong naguutos na manatili kami roon. Biglang bumagsak ang ulan, malakas at walang tigil. Ang lupa sa paligid ng libingan ay tila gumagalaw. Parang may kung anong humuhugot mula sa ilalim. Kasabay ng ulan, narinig namin ang mga bulong, mga tinig na nagmumula sa lupa, sa hangin. Tulungan ninyo ako, sabi ng tinig. Mahina ngunit puno ng pagdadalamhati.
Nang humupa ang ulan, nagpasya kaming bumalik sa bahay. Ngunit sa paglingon ko, nakita kong may mga yapak sa putik. Mga yapak na tila ba naglalakad palayo sa libingan. Hindi ko na muling nakita ang anino sa bukirin pagkatapos ng gabing iyon. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang kwento ng babaeng iyon. Sa kabila ng aming takot, nagpasya kaming manatili sa aming tahanan. Ngunit sa bawat gabi, naririnig ko ang kanyang tinig sa hangin, ang kanyang bulong sa dilim. Alam kong hindi kami nag-iisa. Alam kong may mga mata na nagmamasid. Isang gabi, habang kami papunta sa aming silid, narinig namin ang katok sa pintuan. Nang buksan namin ito, walang tao sa labas. Ngunit may isang bagay ang iniwan sa aming pintuan. Isang lumang larawan ng isang batang lalaki. Nakangiti sa harap ng matandang puno sa bukirin. Sa likod ng larawan ay may nakasulat. Matagal ko na kayong hinihintay. Sa puntong iyon, napagtanto kong ang kwento ng babaeng nawawala ay hindi lamang kwento. Ito'y isang babala, isang paalala na may mga lihim na hindi basta-basta isinasara. At ang aming tahimik na tahanan ay naging bahagi ng kanyang paghahanap. Isang yugto sa kanyang walang hanggang paglalakbay. Pagkatapos ng ilang araw na tila walang katapusang pag-aalala, nagpasya kaming bumalik sa kubo ni Mang Crispin upang ipagpatuloy ang aming pagsisiyasat sa aninong di tinatabla ng ilaw. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at takot. Ngunit tila may puwersang nagtutulak sa amin upang malaman ang katotohanan sa likod ng kababalaghan. Habang naglalakad kami papunta sa kubo, dama ko ang bigat ng mga hakbang na aming tinatahak. Ang paligid ay tahimik, tanging ang pagaspas ng hangin sa mga puno at ang ingay ng mga kuliglig ang maririnig. Sa kabila ng takot, may bahagi ng aking kalooban ang kating-kati sa pag-asang matuklasan kung ano ang nasa likod ng misteryong ito. Pagdating namin sa kubo, natagpuan namin si Mang Crispin na nakaupo sa isang lumang bangko sa labas. Tila balisa ang kanyang itsura. "Mang Crispin!" Tawag ko. "Nandito kami para malaman ang tungkol sa anino." Tumayo si Mang Crispin at tumingin sa amin ng diretsyo. May mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Sabi niya, halatang may babala sa kanyang tinig. "Pero kung desidido kayong malaman, sundan niyo ako." Pumasok kami sa loob ng kubo, kung saan ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan at iba't ibang antigong gamit. Sa gitna ng silid ay may isang maliit na altar, puno ng mga kandila at mga kakaibang bagay na hindi ko pa nakikita. Sa tabi nito ay may isang lumang libro na tila puno ng alikabok at agiw. Narito ang lahat ng kwento ng ating bayan, pati na ang tungkol sa aninong iyon. Paliwanag ni Mang Crispin habang binubuksan ang libro. Ang anino ay hindi basta-basta. Ito ay isang kaluluwang hindi matahimik, isang kaluluwang may hinanakit na hindi maipaliwanag. Habang binabasa ni Mang Crispin ang mga lumang pahina ng libro, unti-unti kong naintindihan ang kanyang sinasabi. Ang anino ay dating isang tao, isang magsasaka na nagtrabaho sa lupaing ito noong sinaunang panahon. Siya ay namatay sa ilalim ng misteryosong pangyayari. Iniwan ang kanyang pamilya at ang kanyang mga pangarap na hindi natupad. Ang kanyang kamatayan ay binalot ng lihim at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy kung paano siya pumanaw. "Bakit siya hindi tinatablan ng ilaw?" Tanong ko. Ang aking boses puno ng pag-uusisa. Ang kanyang hinanakit at galit sa mundo ang nagpapanatili sa kanya sa ganitong anyo. Sagot ni Mang Crispin. Hanggang hindi siya makahanap ng kapayapaan, mananatili siyang anino sa gitna ng liwanag. Ang aking asawa, si Maria, ay tila hindi makapaniwala sa aming naririnig. "Paano natin siya matutulungan?" Tanong niya.
May pag-aalala sa kanyang tinig. Tumingin si Mang Crispin sa amin ng malalim. Tila hinahanap ang kasagutan sa kanyang sarili. Maaring may paraan, sabi niya. Ngunit ito ay isang delikadong hakbang. Sa puntong iyon, narinig namin ng isang kakaibang tunog mula sa labas. Isang pagkaluskos na tila kumakalabit sa aming mga puso. Agad kaming lumabas upang tingnan kung ano ang pinagmulan ng tunog. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita namin ang anino. Hindi ito gumagalaw, ngunit may kakaibang enerhiya sa paligid nito na tila nagpapasikip ng hangin. Ngayon na ang pagkakataon, sabi ni Mang Crispin. Kailangan nating makipag-usap sa kanya. Sa kabila ng takot, lumapit kami sa anino. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit naramdaman kong kailangan kong subukan. Hindi ka nag-iisa, sabi ko. Ang aking boses bahagyang nanginginig. Nandito kami para tulungan ka. Sa isang iglap, naramdaman ko ang hangin na tila nagbago. Ang anino ay gumalaw, at sa unang pagkakataon, nakita kong bumukas ang mga mata nito. Sila ay puno ng hinanakit at kalungkutan. Ngunit sa likod ng mga ito ay tila may pag-asa. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ng anino. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Bilang magsasaka, naiintindihan namin ang hirap at sakripisyo. Sagot ko. Ibinibigay namin ang aming buhay para sa lupa. Kung may paraan para maibalik ang iyong kapayapaan, gagawin namin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking kamay. Isang liwanag ang bumalot sa paligid ng anino. At unti-unti itong nagsimulang maglaho. Ngunit bago ito tuluyang nawala, narinig ko ang isang bulong. Ang kapayapaan ay hindi laging nasa liwanag. Sa kanyang paglaho, naiwan kami ni Maria na naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Ano ang ibig sabihin ng kanyang huling bulong? Sa likod ng misteryo ay tila may mas malalim pang lihim na hindi namin inaasahan. Habang bumalik kami sa aming tahanan, hindi ko maiwasang magtanong. Ano ang susunod na kabanata sa aming kwento? Sa tahimik na pag-iisa ng aming kubo, palagi kong nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila may daladalang balita mula sa ibang mundo. Ang amoy ng lupa at mga halamang gumagapang sa aming bakuran ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang pagsasanib ng kapayapaan at pangamba. Ako si Amang, kasama ang aking butihing asawa. Si Inang, kami ay mga magsasaka na matagal nang naninirahan sa liblib na baryo sa gitna ng mga bundok. Hindi ko kailanman inisip na ang aming simpleng pamumuhay ay magdadala sa amin sa isang kakaibang karanasan. Isang bagay na magpapatibok sa aming mga puso ng takot at misteryo. Matagal na naming napapansin ang anino sa likuran ng lumang puno ng balete sa likod ng aming bahay. Tuwing sasapit ang gabi, ang aninong ito ay tila mas lumalalim at mas bumubilis ang paggalaw, na para bang may sariling buhay. Maraming beses ko nang sinubukang lapitan ito, ngunit tila palaging may puwersa na pumipigil sa akin. Isang gabi, habang kami ni Inang ay nag-uusap sa aming hapagkainan, biglang bumukas ang pinto na para bang may malakas na hangin na itinulak ito. Wala namang hangin sa labas. Kaya't napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka at takot. Sa pagkakataong iyon, narinig namin ang tunog ng mga yapak, mabigat at marahan. Palapit sa aming direksyon, ang tunog ay nagmula sa labas. Sa direksyon ng puno ng balete kung saan naroroon ang anino. Amang, ano iyon? Tanong ni Inang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, Inang, pero tingnan natin. Sagot ko habang dinadala ang lampara. Ang liwanag nito ay naglalaban sa kadiliman ng gabi. Lumabas kami ng bahay at doon namin nakita ang anino. Ngayon ay mas malinaw ito kaysa dati. Isang figura ng tao. Ngunit hindi tinatablan ng kahit anong ilaw mula sa lampara.
parang isang guhit ng kadiliman na nakatayo sa harap ng puno. May kakaibang bulong na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang tunog ay parang mga wisik ng tubig sa isang tahimik na ilog. Amang, inang, tawag nito, na para bang kilala kami. Ang aming mga puso ay nagpatibok ng mas mabilis. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot na bumalot sa aming mga kaluluwa. Sa kabila ng aming takot, napagdesisyonan naming harapin ang anino. Sino ka? Sigaw ko, umaasang makakuha ng sagot mula sa misteryosong figura. Sa isang iglap, ang anino ay tila nagbago ng anyo. Mula sa kanyang kadiliman, lumitaw ang isang muka. Isang pamilyar na muka na matagal na naming hindi nakikita. Si Lolo Pedro, ang aming yumaong kapitbahay na kilala sa kanyang mga kwento tungkol sa mga engkanto at mga misteryo ng baryo. Hindi namin alam kung bakit siya naroon. Ngunit ang kanyang anyo ay nagdala ng kakaibang init sa aming mga puso. Bakit ka nandito, Lolo Pedro? Tanong ni Inang. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. May kailangan kayong malaman, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang anino ng puno ay may lihim. Isa itong portal sa ibang mundo. Isang daan para sa mga kaluluwang nawawala. Sa kanyang mga salita, unti-unting nawala ang kanyang anyo. Ngunit ang kanyang mensahe ay nag-iwan ng malalim na marka sa aming isipan. Ano ang ibig sabihin ng portal? Paano ito nagiging daan para sa mga kaluluwang nawawala? Hindi namin alam, ngunit ang aming pag-usisa ay nagbukas ng pintuan para sa mas malalim na pag-unawa. Sa pagbalik namin sa loob ng bahay, ang aming mga isipan ay puno ng katanungan. Ano ang gagawin namin sa impormasyong ito? Paano namin ito gagamitin para sa kabutihan ng aming baryo? Ngunit sa aming pag-iisip, isang bagong takot ang pumalit. Ano kung ang portal na ito ay hindi lamang daan para sa mga nawawalang kaluluwa, kundi isang banta sa lahat ng nabubuhay? Ang ideya ay nagdala ng malamig na simoy sa aming bahay, na para bang nagbabadya ng paparating na panganib. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan ng gabi, naramdaman namin ang paggalaw ng hangin sa paligid. Isang palatandaan na ang anino ay hindi pa tapos sa kanyang kwento. Sa kanyang pag-alis, iniwan niya kami ng isang tanong na hindi namin makakalimutan. Ano ang kapalaran ng mga kaluluwang nawawala? Ang aming takot ay nagiging mas matindi, ngunit ang aming pagnanasa na malaman ang katotohanan ay nagiging mas malakas. Ito ba ang simula ng isang mas malalim na misteryo? O ang katapusan ng aming katahimikan? Sa kabila ng aming takot, alam namin na ang anino ay muling babalik, kasama ang mga sagot na kailangan naming malaman. Kami ay nagpatuloy sa aming gabi, puno ng pag-aalala ngunit may pag-asa na sa susunod na pagkakataon. Ang anino ay magdadala ng liwanag sa kanyang kadiliman. Ngunit sa ngayon, kami ay maghihintay sa pag-asang ang aming mga tanong ay hindi na magtatagal sa dilim. Hindi ko maalis sa aking isipan ang aninong nakita namin sa aming bakuran. Si Lolo Isko, ang aking asawa, ay tila ba nag-aalala rin, ngunit pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Ang mga mata niya ay may pilit na ngiti. Subalit alam kong may takot sa ilalim ng kanyang mga matang tila ba nagtatago ng lihim. Sa aming maliit na kubo, ang bawat tunog ng hangin ay nagdadala ng malamig na kilabot sa aming balat. Kaninang umaga, habang nagbubungkal kami ng lupa sa aming taniman ng gulay, hindi mapigilan ni Lolo Isko na muling pag-usapan ng anino. Baka naman isa lang itong panaginip, Lola, wika niya, habang ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pagtatanim ng mga pechay. Subalit alam namin pareho na hindi ito panaginip. Ang malamig na simoy ng hangin, ang kakaibang presensya,
at ang aninong hindi tinatabla ng liwanag ng aming lampara. Lahat ng iyon ay tunay. Habang patuloy kami sa aming gawain, napansin namin ang mga ibon sa paligid. Karaniwan, ang mga maya at pipit ay naglalakbay sa aming taniman. Ngunit sa araw na ito, tila ba umiwas sila sa puok na iyon. May kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid na para bang ang buong kapaligiran ay nag-aabang sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Natatandaan mo ba ang kwento ng ating mga ninuno? Lolo? Tanong ko habang pinupunasan ang pawis sa aking noo. Ang kwento ng aninong naglalakbay sa ilalim ng buwan? Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Oo, Lola. Sinasabi nila na ang aninong iyon ay kaluluwa ng isang nilalang na hindi matahimik. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa aming pagtatanim, napansin ko ang isang bagay na hindi pa namin nakikita noon. Sa gilid ng aming taniman, may piraso ng lupa na tila ba naglalaman ng bagay na hindi karaniwan. Lumapit ako at kinuha ito. Isa itong lumang suklay na may mga ukit na hindi ko maipaliwanag. Parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Anong ginagawa niyan dito? Tanong ni Lolo Isko habang nakatitig sa suklay. Wala namang ibang tao ang pumupunta dito sa ating taniman. Bigla kong naramdaman ng malamig na simoy ng hangin. Ang mga dahon ng mga puno ay nag-umpisang mag-ingay, na tila ba may gustong ipahiwatig. Ang suklay ay tila ba nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Parang may nais iparating. Ngunit hindi ko mawari kung ano. Pagkatapos naming magtanim, bumalik kami sa kubo. Habang nagluluto ako ng hapunan, ang isipan ko'y puno ng mga tanong. Sino ang nagmamay-ari ng suklay na iyon? At bakit ito nasa aming taniman? Sa aming hapagkainan, tahimik kaming kumain. Ang bawat tunog ng kutsara at tinidor ay tila ba mas malakas kaysa dati. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga mata ni Lolo Isko, na tila ba nagmamasid at nag-aabang sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya kaming muling tingnan ang lugar na iyon sa aming taniman. Dala ang aming lampara, naglakad kami patungo sa lugar kung saan namin natagpuan ang suklay. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, muling lumitaw ang aninong hindi tinatabla ng ilaw. Pero sa pagkakataong ito, mas malinaw ang anyo nito. Parang may hugis ng isang tao. Ngunit imposible itong maging isang tao. Muli akong nakaramdam ng kakaibang takot. At sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Lolo Isko. Lola, tingnan mo! Sinundan ko ang kanyang tingin. At doon, sa madilim na bahagi ng taniman, may nakatayo. Isang batang babae na may mahabang buhok at tila ba hindi tinatabla ng lampara. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagliliyab sa dilim, at ang kanyang labi ay may ngiti na hindi ko maipaliwanag. Lolo, sino siya? Tanong ko, habang ang aking puso'y bumilis ang tibok. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang batang babae ay naglaho, na para bang siya'y usok lamang. Ang suklay sa aking palad ay biglang uminit. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Ang suklay ay kanyang pag-aari. At ang aninong iyon, ang batang babae, ay hindi basta-basta lilisan. Nandito siya, nagmamasid, naghihintay. Sa aming pag-uwi, ang puso ko'y puno ng takot at tanong. Sino ang batang iyon? At bakit siya nandito? Isang bagay ang tiyak. Hindi pa ito nagtatapos. Ang aninong hindi tinatabla ng ilaw ay may lihim na nais iparating. Ang suklay na iyon ay susi sa kung anuman ang misteryo sa aming taniman. Ngunit sa ngayon, wala kaming magagawa kundi maghintay, magmasid, at alamin kung ano ang susunod na kabanata sa kwentong hindi pa tapos. Sa kabila ng mga pangyayaring bumabalot sa aming tahimik na baryo,
Hindi ko pa rin maiwasang magtaka kung bakit kami pa mismo ni Marta ang nakasaksi sa kakaibang anino. Sa bawat hakbang ko patungo sa aming kubo, nararamdaman ko ang bigat ng mga tanong na walang kasagutan. Kasama ko si Marta, ang aking mahal na asawa, na hanggang ngayon ay hindi na rin mapakali sa nasaksihan namin. Ano kaya ang ibig sabihin ng aninong iyon, Pepe? Tanong ni Marta habang iniayos ang kanyang salakot na tila nahulog sa lupa sa kanyang pagkakagulat kanina. Naalala mo ba ang kwento ng mga matatanda tungkol sa anino ng mga nawawalang kaluluwa? Balik ko, pilit na inalala ang mga alamat na madalas ikwento ng aming mga magulang. Oo, ngunit hindi ko akalain na makikita natin ito sa sarili nating mga mata. Sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pagtataka. Nang dumating kami sa aming kubo, bumungad sa amin ang katahimikan na tila ba may sinasabing mas malalim kaysa sa karaniwang katahimikan ng gabi. Ang bati sa likuran ng kubo ay bumubulong ng mga lihim, at ang mga puno ay tila nakamasid sa bawat galaw namin. Malaon na kaming sanay sa ganitong uri ng pamumuhay, ngunit ang gabing ito ay sadyang kakaiba. Natatandaan mo ba ang sinabi ni Mang Cardo noong isang linggo? Tanong ko, habang nagbabalik tanaw sa naging usapan namin ng matandang mangingisda. Opo, Pepe, sinabi niya, na sa tuwing magpapakita ang aninong iyon, may nawawalang kaluluwa na nagbabalik sa lupa upang maghanap ng katarungan. Ang kanyang mga salita ay tila bumangon mula sa libingan ng alaala. Inisip ko ang mga pangyayaring naganap sa baryo nitong mga nakaraang buwan. Ang mga misteryosong pagkawala. Ang mga bulong-bulungan ng mga kaluluwa na hindi matahimik. Sa aming pag-uusap, napansin kong unti-unti nang bumabalik ang aking lakas ng loob. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nangyayari, hindi lamang para sa aming dalawa, kundi para na rin sa kapakanan ng buong baryo. Marta, dapat tayong magtanong-tanong bukas. Hindi na ito pwedeng ipagwalang bahala. Sabi ko, puno ng determinasyon. Oo, Pepe, tama ka. Kailangang malaman natin kung ano ang sinasabi ng ibang mga tao tungkol sa aninong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig namin ang pagaspas ng hangin sa labas ng aming bintana. Ang mga dahon ng puno ay tila nag-uusap at ang kanilang bulong ay nakakapanghilakbot. Subalit sa kabila ng takot, may kakaibang sigla sa aking puso. Isang sigla na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ng umaga, umikot kami sa buong baryo. Nagpunta kami kina Mang Cardo, kina Aling Nena, at maging sa mga kabataan na tila ba may alam sa nangyayari. Sa bawat kwento, sa bawat piraso ng impormasyon na aming nakalap, unti-unti kong napagtanto na may mas malalim pa palang lihim ang baryo kaysa sa aming inaakala. Isang hapon, habang kami ni Marta ay naglalakad pa uwi, nadaanan namin ang bahay ni Lolo Ben. Kilala siya sa baryo bilang isang matandang puno ng mga kwento at alamat. Sa kanyang edad, tila ba marami na siyang nasaksihan at nalalaman. Lolo Ben, magandang hapon po, bati ko, habang si Marta ay nakangiti sa tabi ko. Magandang hapon, Pepe Marta. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Lolo Ben habang inaayos ang kanyang sombrero. May nais po kaming itanong tungkol sa aninong nakita namin kagabi, sabat ni Marta. Sa mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay tila ba naglalakbay sa nakaraan, at ang kanyang mukha ay napuno ng seryosong ekspresyon. Ang anino! Maraming taon na rin ang lumipas simula noong huli itong magpakita. Simula niya, habang tila ba bumabalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Kailan po ito huling nagpakita, Lolo Ben? Tanong ko. Hindi na makapaghintay sa kanyang kasagutan. Mga 30 taon na ang nakalipas.
May isang magsasaka na nawala sa baryo at hindi na natagpuan. Sinasabing ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik. Sa mga salitang iyon, nagbalik ang takot sa aming mga puso. Ngunit sa halip na umatras, naramdaman ko ang pangangailangan na mas malaman pa ang kwento ng nakaraan. Hindi ba't may sumpa na bumabalot sa aninong iyon? Dagdag ni Marta, na halatang naaalala ang mga kwento ng kanyang ina. Oo, at ang sumpa ay bumabalik sa tuwing may kaluluwang hindi matahimik. Sagot ni Lolo Ben, habang ang kanyang mga mata ay tila ba tumatagos sa aming mga kaluluwa. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang kakaibang kilabot sa aking katawan. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may isang bagay na bumubulong sa akin. Isang piraso ng impormasyon na tila ba natutulog sa aking isipan. Hindi ba't may kwento tungkol sa aninong iyon na nagsasabing isa sa mga nakakita ay magiging bahagi ng kanyang paghahanap ng katarungan? Tanong ko, na hindi ko alam kung saan galing ang ideyang iyon. Biglang natigilan si Lolo Ben. Ang kanyang mukha ay napuno ng pag-aalala at halatang may alam siya na hindi pa niya sinasabi. Sa tingin niyang iyon, naramdaman ko ang biglaang pagkatakot. Isang takot na nag-uudyok sa akin na magtanong pa. Lolo Ben, ano po ang ibig sabihin ng kwentong iyon? Tanong ni Marta, na halatang nababahala na rin. Sa mga tanong na iyon, naramdaman ko ang biglang pag-aalab ng aking isipan. Sa mga sagot ni Lolo Ben, alam kong may mas malalim pang lihim na hindi pa namin natutuklasan. At sa mga oras na yon, alam kong hindi na kami tatahimik hanggat hindi namin nalalaman ng buong katotohanan. Sa kabila ng aming edad, hindi kailanman naging hadlang ang aming pagmamahalan sa pagbubungkal ng lupa. Ako si Andres, at sa tabi ko lagi ang aking may bahay na si Maria. Sa loob ng maraming taon, sabay naming hinarap ang mga hamon ng buhay sa bukirin. Ngunit, ang gabing iyon, sa gitna ng malamig na hangin at kumakaluskos na mga dahon, ay nagdala ng kakaibang pangyayari na hindi namin malilimutan. Sa liwanag ng buwan, kami ni Maria ay naglalakad papalayo sa kamalig matapos naming ayusin ang mga ani. Ang aming mga anino ay sumasayaw sa lupa, umaayon sa galaw ng aming mga hakbang. Ngunit isang bagay ang hindi naayon. Isang anino na hindi nagbabago kahit anong ilaw ang tumama rito. Sa kabila ng kinang ng buwan, nanatiling madilim at walang hugis ang aninong ito. Maria, tingnan mo yun! Bulong ko sa kanya habang itinuturo ang kakaibang anino. Sa unay nag-alinlangan siya, ngunit nang mapansin niya ito, naglakad kami palapit. Ang anino ay tila nagbabadya ng panganib, ngunit hindi kami nakaramdam ng takot. Ganap na kakaiba ang aming nararamdaman. Marahil ay dala ng pagod o ng hangin, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Sa aming pagtigil, ang anino ay nanatiling hindi gumagalaw. Hindi ito galing sa amin, at walang bagay sa paligid na pwedeng pagmulan nito. Inikot namin ang paligid, pilit hinahanap ang pinagmulan, ngunit tila ito ay nagmumula sa kawalan. Isang malamig na hangin ang dumampi, at bumalik ang kilabot sa aking pakiramdam. May dapat ba tayong ikatakot? Andres? Tanong ni Maria. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Isang bahagi ng aking isip ay nagsasabing magmadali kaming umalis. Ngunit ang isa pang bahagi ay nag-uudyok na alamin ang misteryo sa likod nito. Sa huli, pinili naming manatili, umaasang matuklasan ang lihim ng anino. Bigla, narinig namin ang tunog ng mga yapak. Mga yapak, mula sa kung saan. Hindi namin matukoy ang direksyon, ngunit ang mga tunog ay papalapit ng papalapit. Walang ibang tao sa paligid, at ang aming puso ay nagsimulang bumilis. Ang malamig na hangin ay tila may daladalang bulong. Mga bulong na hindi namin maunawaan, ngunit nagdadala ng balisang pakiramdam.
Habang lumalapit ang mga yapak, napansin namin ang isang anyo sa gilid ng anino. Isang figura, hindi malinaw ngunit naroon. Ang mga mata ay naglalagablab sa dilim. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Isang matandang lalaki. Na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa amin, puno ng misteryo at lihim. Kung sino ka man, magpakita ka. Ang sigaw ni Maria, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng tapang. Ngunit ang figura ay nanatiling tahimik, walang imik. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kilabot sa aming mga puso. Ang anino ay tila nagiging mas malalim, mas madilim, habang kami ay nakatitig sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahaman kong parang may bumulong sa aking tainga. Isang bulong na puno ng pahiwatig at babala. Hindi ka dapat nandito. Ito ang tila sinasabi, ngunit hindi ko maunawaan. Ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis, at ang hangin ay tila nagiging mas malamig, mas mabigat. Bigla, ang figura ay naglaho, parang usok na hinipan ng hangin. Ngunit ang anino ay nanatiling naroon, hindi gumagalaw, hindi nagbabago. Ako'y natulala, hindi makapaniwala sa naging takbo ng mga pangyayari. Si Maria ay nasa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at takot. Hindi ko alam, Maria. Hindi ko alam. Bulong ko, habang kami ay nagmadali papalayo. Ang aming isip ay puno ng katanungan. Ano ang lihim ng aninong iyon? Sino ang matandang lalaking nakita namin? Ang mga sagot ay tila abot kamay, ngunit hindi namin maabot. Naglalakbay sa hangin kasama ng mga bulong ng gabi. Habang kami naglalakad pabalik sa bahay, naramdaman ko ang bigat ng misteryo sa aking balikat. Ngunit sa likod ng aking isip, isang alaala ang pilit bumabalik. Isang alaala ng isang pangako na binitiwan noong kami no bata pa. Hindi ko lubos maunawaan, ngunit ito'y nagbigay ng kakaibang pakiramdam na ang anino ay may mas malalim na ugnayan sa aming nakaraan. Marahil ay may dapat kaming malaman, isang lihim na nakatago sa mga anino ng aming alaala. Sa bawat hakbang namin pabalik sa tahanan, ang misteryo ay patuloy na bumabalot sa amin. Ang anino ay nagiging bahagi ng aming buhay, isang alaala ng gabing hindi malilimutan. Ang gabing iyon ay nagsilbing paalala ng mga bagay na hindi namin lubos na naiintindihan, ng mga kwentong hindi pa tapos, at mga lihim na nagkukubli sa kadiliman. Ngunit sa likod ng bawat tanong, isang bagay ang malinaw. Ang anino ay hindi lamang isang pangitain. Ito'y isang bahagi ng aming kasaysayan. Isang bahagi ng aming buhay na patuloy na magdadala ng misteryo at hiwaga sa bawat hakbang. Sa mga araw na lumipas mula nang una naming makita ang aninong hindi tinatablan ng ilaw, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang kumbinsihin ang sarili kong baka bunga lang ito ng pagod o guni-guni. Ngunit sa tuwing papalapit ang gabi, ang takot na dulot nito'y muling bumabalik. Tulad ng malamig na hangin na pumapasok sa mga bitak ng aming munting bahay. Isang gabi, habang kami ng aking asawa'y nakaupo sa aming lumang bangko sa labas ng bahay, pinagmasdan ko ang mga bituin na tila nagsisikap na magbigay ng liwanag sa madilim na kalangitan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang kanilang liwanag ay hindi sapat upang magbigay ng kapayapaan sa aking puso. Mahal, sambit ni Lino, ang aking asawa, habang nakatingin sa kalayuan. Hindi ko maalis sa isip ko ang nakita natin. Parang may nais itong iparating sa atin. Tumango ako, bagaman may alinlangan pa rin sa aking loob. Sa dami ng kwento ng ating mga ninuno tungkol sa mga kababalaghan dito sa baryo, hindi ko alam kung alin ang dapat paniwalaan. Tugon ko. Ngunit alam kong may kakaibang puwersa ang gumagalaw sa paligid natin. Habang kaming nag-uusap,
Napansin ko ang isang malamig na simoy ng hangin na tila lumusot sa aking balat. Kasunod nito'y isang tunog ng kaluskos mula sa likod ng bahay. Agad akong napatayo. Ngunit pinigilan ako ni Lino. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Baka hayop lang yan." Subalit sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong may kakaibang pakiramdam ang nanunuot sa aming paligid. Isa na namang kaluskos ang narinig namin. At sa pagkakataong ito, mas malapit at mas malinaw. Parang may kung anong humihila sa akin na tingnan kung ano ang nagdudulot ng ingay na iyon. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang boses ang nagbababala na huwag lumapit. "Siguro'y mas mabuti pang pumasok na tayo sa loob," mungkahi ni Lino. Tumango ako at nagsimula kaming pumasok sa bahay. Ngunit bago pa man kami makalayo sa pintuan, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng bahay. "Wala kayong dapat katakutan," sabi nito. Ang boses ay tila nanggagaling sa pinakailalim ng lupa, malamig at walang buhay. Napatingin kami sa isa't isa ni Lino. Alam naming hindi ito ang karaniwang tunog ng kahit anong hayop sa paligid. Dahan-dahan kaming lumapit sa gilid ng bahay. Ang aming mga puso mabilis na pumipintig sa kaba at takot. Sa liwanag ng buwan, nakita namin ang aninong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang simpleng hugis na walang laman. Ang anino'y tila hugis ng isang tao, ngunit ang mga mata nito'y walang buhay, itim na itim, at parang butas na wala kang makikita sa kabila. "Huwag kayong matakot," muli nitong sabi. Ngunit sa kabila ng mga salita nito, ang takot ay tuluyang bumalot sa aming buong pagkatao. "May kailangan kayong malaman," dugtong ng anino, at biglang nagbago ang paligid. Sa isang iglap, ang aming paligid ay tila nag-iba. Ang aming bahay ay tila naging bahagi ng ibang mundo. Isang mundo na puno ng kadiliman at kalungkutan. Isang mundo na tila puno ng mga kaluluwang nawawala. "Ano ang kailangan naming malaman?" tanong ko, kahit nangangatal ang aking boses. Ngumiti ang anino, isang nakakatakot na ngiti na tila puno ng sikreto. "Hindi lahat ng liwanag ay nagbibigay ng kaliwanagan, at hindi lahat ng anino ay nagdadala ng kadiliman," sagot nito. "Ang hinahanap ninyo ay nasa inyo na, ngunit hindi ninyo ito makikita hanggat hindi ninyo natutunan ang kahulugan ng anino." Bago pa man kami makapagtanong muli, biglang nawala ang anino, parang usok na hinipan ng hangin. Ang paligid ay nagbalik sa dati. Ngunit ang mga salitang iniwan nito'y patuloy na umaalingaw-ngaw sa aming mga isipan. Hindi namin alam kung paano o kailan namin malalaman ang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi namin ito matatakasan. Bumalik kami ni Lino sa loob ng bahay. Ngunit alam naming hindi rin kami makakatulog ng mahimbing. Ang aninong di tinatabla ng ilaw ay naghatid sa amin ng misteryong puno ng karimlan at tanong. At habang kami nakaupo sa gilid ng aming kama, isang malamig na hangin ang dumampi sa aming balat. Tila paalala na ang kwento namin ay malayo pa sa katapusan. Sa kabila ng maalinsangang gabi, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang sa aming paglalakbay pabalik sa kubo. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip mula sa makakapal na ulap. Ngunit tila hindi nito maikubli ang aninong palaging sumusunod sa amin. Kasama ko si Marta, ang aking asawa, na kapwa may kaba at pananabik sa kanyang mga mata. Sa maraming taon ng aming pagsasaka, ngayon ko lamang naramdaman ang ganitong kakaibang takot. "Malapit na tayo," ani Marta. Ngunit ramdam ko ang panginginig sa kanyang tinig. Hindi na ako sumagot. Sa halip, hinigpitan ko ang aking hawak sa kanyang kamay. Wari nagbibigay ng lakas sa kanya. At sa akin na rin. Sa bawat hakbang namin, naririnig ko ang mga pagaspas ng mga dahon at ang malamyos na huni ng mga kuliglig. Ngunit may ibang tunog na nagmumula sa likuran namin.
Isang mabigat na yapak na tila nagmumula sa isang bagay na hindi ko mawari. Sinubukan kong lingunin ito. Ngunit natatakot akong baka makita ko ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Juan? Bulong ni Marta. Baka naman guni-guni lang ito? Marta! Sagot ko. Pareho nating nakita ang anino kanina, di ba? Ang aninong hindi tinatabla ng ilaw mula sa lampara. Nagsimula ang lahat nang makita namin ng aninong iyon sa aming palayan. Akala ko'y isa lamang itong tao o hayop na nagtatago sa dilim. Ngunit nang ilawan namin ito, tila ba sinasakop nito ang liwanag at nagiging mas madilim pa kaysa sa gabi. Hindi ito umalis. At ngayon, sinusundan kami pauwi. Pagdating namin sa kubo, agad naming nilock ang pinto at sinindihan ang lahat ng lampara. Ang liwanag ay tila nagbibigay sa amin ng kunwaring proteksyon. Ngunit alam kong hindi ito sapat para sa kung anumang nilalang ang sumusunod sa amin. Marta, kailangan nating alamin kung ano ito. Sabi ko, habang nagpupumilit akong kumbinsihin ng sarili na hindi kami nawawala sa katinuan. Baka may kinalaman ito sa mga alamat ng ating mga ninuno. Bigla kong naalala ang kwento ng aking lolo tungkol sa isang anino na naglalakbay sa gabi. Isang nilalang na nagmumula sa ilalim ng lupa upang maghanap ng kaluluwang makakasama. Isang aninong hindi matatalo ng kahit anong liwanag sapagkat ito'y binubuo ng kadiliman ng mga nawalang kaluluwa. Habang nag-iisip, biglang may kumatok sa pinto. Tumigil ang aking puso at nagkatinginan kami ni Marta. Ang aming mga matay puno ng takot at pag-aalala. Sino ang kakatok sa ganitong oras ng gabi? Juan! Buksan mo! Udyok ni Marta. Ngunit halata sa kanyang boses ang alinlangan. Nagtipon-tipon ang lahat ng lakas ng loob ko at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Handang salubungin ang kung anumang nasa labas. Walang tao. Walang kahit ano. Tanging ang malamig na hangin ng gabi ang bumungad sa akin. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita kong muli ang anino. Hindi ito gumagalaw, ngunit naroon ito. Nakatayo lamang sa puno ng niyog sa di kalayuan. Marta, nandito pa rin ito! Bulong ko habang isinasara ang pinto. Hindi ito umaalis. Nagdesisyon kaming magbantay magdamag sa pag-asang sisikat ang araw at mapapawi ang anino kasama ng dilim. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unti kong napansin ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga anino ng mga bagay sa loob ng kubo ay tila gumagalaw, sumasayaw sa liwanag ng lampara, at ang malamig na hangin ay naging mas malamig pa. Marta, sabi ko, may nararamdaman ka ba ang kakaiba? Tumango siya at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Parang may ibang presensya dito. Bigla kong naramdaman ng isang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran at sa isang iglap, ang lahat ng lampara ay sabay-sabay na namatay. Ang kubo ay binalot ng kadiliman at narinig ko ang isang mahinang halakhak mula sa kawalan. Marta! Sigaw ko. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Ang huling bagay na naisip ko bago ako mawalan ng malay ay ang pag-asang sana'y mali kami sa aming hinala tungkol sa aninong ito. Ngunit sa kabila ng dilim at takot, isang piraso ng katotohanan ang bumalot sa aking isipan. Ang anino ay hindi lamang isang kwento o alamat. Ito ay isang bagay na totoo. Isang bagay na naririto upang kunin kami. At baka hindi na kami makaligtas sa kanyang kamay. Sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, kami ni Lolo Anselmo ay nakaupo sa lumang upuang yari sa kawayan. Ang liwanag ng buwan ay tila sinadyang hindi umabot sa aming kinaroroonan. Para bang ang dilim ay sinadyang pumanhik sa aming paligid. Pabulong kaming nag-uusap tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa baryo.
Mga kwentong hindi mo aakalain na magdudugtong-dugtong sa mga pangyayari sa mga nakaraang linggo. Nagpunta si Mang Isko sa bahay kagabi. Bulong ni Lolo, habang iniaangat ang kanyang tasa ng kape na kanina pa nanlalamig. May kwento raw sila tungkol sa aninong nararamdaman nila sa likod bahay. Tumango ako, hindi na nagulat. Marami sa baryo ang nagsimulang magkwento tungkol sa aninong tila di tinatabla ng ilaw. Isang anino na kahit sa liwanag ng araw, ay nananatiling itim at hindi gumagalaw. Sa aming pagkakaalam, ang anino ay dapat sumunod sa kilos ng may-ari, ngunit ito'y tila may sariling buhay. Nagsimula ang lahat noong isang linggo, nang si Aling Marta ay nagpunta sa aming bahay, umiiyak. Ang kanyang anak na si Ben ay nawala. At ang tanging palatandaan ay ang aninong hindi umaalis sa tabi ng kanilang puno ng mangga. Sinubukan nilang takpan iyon ng tela. Ngunit nagmistulang ilusyong dumaan lamang sa manipis na hangin ng tela. Isa lang ang ibig sabihin nito, sabi ni Lolo, habang nakatingin sa kawalan. May masama tayong dapat intindihin. Tumingin ako sa kanya. Umaasang mali ang kanyang iniisip. Ngunit sa mga mata niya'y nababakas ang pangamba at pag-aalala na bumabalot sa aming baryo. Ang mga matatanda sa lugar namin ay naniniwala sa mga kwentong bayan, mga kwento ng lamang lupa at engkanto, mga kwentong tila bumubuhay sa karimlan ng gabi. Habang nag-uusap kami ni Lolo, biglang may kumaluskos sa likod ng aming bahay. Napahinto kami. Parehong nagulat at natigilan. Dahan-dahan naming nilingon ang pinagmulan ng tunog at sa gilid ng aming mga mata, isang anino ang nagtago sa likod ng haligi. Napakabilis ng kanyang pagkilos, tila isang alon ng dagat na lumilipad sa hangin. Agad akong tumayo, nagmamadaling pumunta sa likod ng bahay upang tingnan ang anino. Ngunit nang makarating ako doon, wala akong nakita kundi ang madilim na paligid. Parang biglang naglaho ang kung anong nilalang na nagtatago sa dilim. Lolo! Sigaw ko, habang hinahanap ang presensya ng kung anong nilalang. Ano yon? Ngumiti siya, ngiting puno ng pagkakaintindi sa mga bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Tumigil ka muna, apo. Hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong sundan. Hindi ko alam kung paano ko siya maiintindihan. Ngunit sa kanyang mga salitay, nararamdaman ko ang bigat ng mga kwentong kanyang isinasalaysay. Ang malamig na hangin ay tila yumakap sa akin. Bumabalot sa aking katawan habang unti-unting lumalalim ang gabi. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang lumitaw ang anino, hindi na sa likod ng haligi kundi sa harap mismo ni Lolo Anselmo. Napalitan ng kanyang ngiti ng seryosong tingin, habang dahan-dahan kong hinila ang kanyang kamay upang lumayo. Ngunit sa halip na gumalaw, nanatili siyang nakaupo, matamang nakatingin sa anino na sa kabila ng lahat ay hindi tinatabla ng ilaw ng buwan. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Lolo, sa tonong puno ng tapang at pagtatanong. Hindi sumagot ang anino. Ngunit sa kanyang paggalaw ay tila may sinasabi ito. Ang kanyang anyo ay nagmistulang larawan ng isang tao, ngunit walang mukhang makikita. Isang nilalang na nagtatago sa kadiliman, pumapagitna sa liwanag at anino. Anselmo, oras na! Bulong ng anino, tinig na pumuno sa aking pandinig at tila umalingaw-ngaw sa buong paligid. Huwag kang matakot! Biglang pumitik ang liwanag ng buwan. Nagmistulang ilaw ng kandilang nag-aapoy sa gitna ng hangin. Ang katawan ni Lolo ay nanatili sa kanyang upuan. Ngunit ang anino ay tila yumakap sa kanya, bumalot sa kanyang katawan at unti-unting naglaho sa aming paningin. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ngunit sa kabila ng aking takot ay naramdaman ko ang kapayapaan sa kanyang mukha. Para bang sa pagyakap ng anino, ay nagkaroon siya ng kalayaan. Isang pagkakataon
upang makalaya sa mga kwento ng baryo. At doon ko natanto na ang anino ay hindi isang kalaban, kundi isang kaibigang matagal nang naghihintay. Sa oras na iyon, alam ko na hindi ko na muling makikita si Lolo Anselmo. Ngunit sa kanyang pagkawala, ay naiwan ng isang kwentong hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung anong oras na, pero alam kong malalim na ang gabi dahil tila bumibigat ang hangin sa paligid. Para bang may kinakaladkad na kadina sa bawat hininga. Si Maria, ang aking asawa, ay nakaupo pa rin sa tabi ng mesa, hawak ang rosaryo, habang ang lampara sa gitna namin ay humihina na ang liwanag. Ang aming kubo, na dati tila napakapayapa, ay ngayon parang isang kulungan, isang lugar na walang labasan, na puno ng mga tanong na walang sagot. Naririnig ko ang halinghing ng hangin mula sa labas. Tila may mga kamay itong humahaplos sa bubong. Hindi ko masabi kung ang malamig na simoy ba ay galing sa bagyo o sa kung anong presensyang bumabalot sa amin mula pa kanina. Sa sulok ng aming pandinig, may tunog na parang mga yabag. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang iyon o kung may kung sino o kung ano ang naroon sa dilim. Isara mo ang bintana, Ernesto. Mahinang bulong ni Maria. Ang kanyang boses garalgal sa takot. Hindi ko kaya. Pakiramdam ko, may nakatingin sa atin. Tumayo ako. Hawak ang isang lumang kutsilyo na ginagamit kong pangbungkal ng lupa. Ang kutsilyo'y matagal ng kupas. Pero sa oras na iyon, tila isa itong sandatang maaasahan. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, pilit pinipigilan ang panginginig ng aking kamay. Hindi ko alam kung ang takot ba ay mula sa sinabi ni Maria o sa kung ano ang nakita namin kaninang hapon. Oo, ang anino. Ang aninong hindi tinatabla ng liwanag. Kanina, habang nagbubungkal kami ng lupa sa likod ng kubo, napansin namin ang isang figura sa malayo. Hindi ko agad ininda sapagkat baka isa lamang itong puno o kung anong bagay na naiwan sa lupa. Pero habang tumatagal, napagtanto naming gumagalaw ito. Hindi ito tao, pero hindi rin hayop. Isa itong anino, isang madilim na hugis na tila walang pinagmumulan. Kahit anong anggulo ng araw, kahit saan tumutok ang liwanag, hindi ito nagbabago. Hindi ito naglalaho. Sinubukan kong lapitan ito, ngunit sa bawat hakbang ko'y tila palayo ito ng palayo. Hindi ko maabot, hindi ko maunawaan. Hanggang sa biglang nawala ito, parang usok na nilamon ng hangin. Pero ang kakaibang presensya nito'y tila nanatili sa paligid, sa likod ng mga puno, sa ilalim ng lupa, sa loob ng aming kubo. Ngayon, habang papalapit ako sa bintana, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ni Maria sa likuran ko. Alam kong tinutukan niya ako. Parang nais niyang tiyakin na ligtas ako. Ngunit siya mismo'y hindi sigurado kung ano ang ligtas sa panahong ito. Nang malapit na ako sa bintana, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumingaw mula sa labas. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero parang may kakaibang amoy itong dala. Amoy ng basang lupa na may kahalo ng bulok. Dahan-dahan kong isinara ang bintana, ngunit bago ko ito tuluyang maisara, may gumalaw sa gilid ng mata ko. Isang figura sa dilim. Tumigil ang aking paghinga. Hindi ko alam kung ano yon o kung sino iyon. Ang tanging nasisiguro ko lang ay hindi ito tao. Ang figura'y tila nakatayo lamang sa gilid ng aming kubo. Hindi gumagalaw, pero ramdam ko ang presensya nitong mabigat. Ang anino'y muling nagpakita. Maria! Bulong ko. Hindi ko maitanggi ang panginginig sa boses ko. Narito na naman! Hindi sumagot si Maria, pero narinig ko ang kalansing ng kanyang rosaryo. Pinagpatuloy ko ang pagsara ng bintana. Ngunit nang tuluyan ko na itong naisara, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likuran ko. Ang malamig na hangin na kanina'y nasa labas. Ngayon ay nasa loob na.
Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, pero naramdaman ko ito. Paglingon ko, nakatayo si Maria, nakatingin sa akin. Ngunit may kakaiba sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ngayon ay tila wala ng buhay. Ang kanyang mga labi bahagyang nakangiti, ngunit hindi ito ang ngiting kilala ko. Para bang may ibang tao sa loob ng katawan ng aking asawa. Maria? Tanong ko, habang unti-unting umaatras. Ang hawak kong kutsilyo'y nanginginig na sa aking mga kamay. Hindi siya sumagot. Sa halip, narinig ko ang kanyang boses, na hindi boses niya. Isang malamig, mabigat, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi mo ba alam, Ernesto? Sabi niya. Ang kanyang boses parang bulong ng hangin. Ang anino ay hindi lamang nasa labas. Mula pa kanina, nasa loob na ito. Kasama na natin ito. Napaatras ako. Ngunit bago pa ako makalayo, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumapo sa balikat ko. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Ang tanging alam ko lang ay hindi ito kamay ng tao at hindi ito kamay ng Maria na kilala ko. Sa isang iglap, tumigil ang lahat. Ang hangin, ang tunog, pati ang paghinga ko. Ang lamparay, tuluyang namatay. Ang dilim ay pinalitan ng malamig, nakabibinging katahimikan. At sa dilim, narinig ko ang boses ni Maria. Ang boses na hindi boses niya. Hindi na kayo mag-iisa.